Isang mapagpalang sandali sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang salaysay na susubok sa hangganan ng pag-ibig at pagtataksil? Halina't samahan ninyo akong muli, ang inyong lingkod, sa pagbubukas ng isang bagong aklat. Sabi nila, ang pag-ibig ng isang pamilya ang pinakamatibay na sandata laban sa kahit anong kasinungalingan. Ngunit paano kung ang mismong pamilyang dapat ay maging iyong kanlungan ang siya palang kulungang dahan-dahang sumisira sa iyong pagkatao? Ating pakinggan ang kwento ni Liway at ang mga lihim na nagkukubli sa marangyang pader ng Hacienda de Silangan. Isang malaking bakal na tarangkahan ang dahan-dahang bumukas sa harapan ni Liway. Tila bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Sa likod nito ay bumungad ang isang mansyon na hindi mo aakalaing umiiral sa gitna ng probinsya ng San Pag-asa. Ang Hacienda de Silangan. Malawak ang hardin nito, puno ng mga rosas na alagang-alaga. Ngunit sa kabila ng ganda, may kakaibang lamig na bumalot sa hangin. Pakiramdam ni Liwi, hindi ito isang tahanan. Isa itong palasyong gawa sa yelo. Dala ang maliit na bag, naglakad siya sa malapalasyong pasilyo. Ang bawat yabag niya'y umalingaw-ngaw sa katahimikan. Sumalubong sa kanya ang isang babaeng nasa katanghalian ng edad. Si Elida, ang mayordoma, na may mukhang kasing tigas ng marmol na sahig na kanilang tinatapakan. Walang ngiti, walang anumang bahid ng emosyon. Ikaw si Liway, ang bagong tagapag-alaga? Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin. Tumango si Liway. Opo. Sumunod ka. Hinihintay ka na ni Senyora Marikit. Ang pangalang yon ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Liway. Marikit Romero, ang babaeng malapit ng maging bagong may bahay ng hasyenda. Ang babaeng dahilan kung bakit siya naririto. Dinala siya ni Elida sa isang malawak na sala kung saan ang lahat ng gamit ay tila sumisigaw ng karangyaan. At doon, nakaupo sa isang silyang tila trono, ay si Marikit. Maganda siya, walang duda. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang lugar. Ang kanyang pulang bestida ay bumagay sa kanyang maputing balat. Ngunit ang kanyang mga mata, nang ito'y tumingin kay Liway, ay walang kabuhay-buhay. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. So, you're the new nanny, sabi ni Marikit. Ang boses ay matamis, ngunit may talim. Sana naman, mas magaling ka kaysa sa pinalitan mo. I don't tolerate incompetence in this house. Makakaasa po kayo, senyora, sagot ni Liway. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Good. Tumayo si Marikit at lumapit. Ipagtimpla mo ako ng tsaa at dalhin mo rito. Gusto kong makita kung kaya mong sumunod sa simpleng utos. Walang imik na tumalikod si Liway at nagtungo sa kusina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inihahanda ang tsaa. Ito na. Nagsisimula na. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Hiraya, para sa pamangkin niya. Pagbalik niya sa sala, bit-bit ang isang bandehadong may lamang tsaa at mamahaling tasa. Naabutan niyang nakatayo si Marikit sa gitna ng silid. Habang papalapit siya, hindi niya namalayan ang banayad na pag-usog ng paa ni Marikit sa kanyang daraanan. Bahagya iyong sumayad sa kanyang paa, sapat lamang para mawalan siya ng balanse. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Nabitawan ni Liway ang bandehado. Sa isang iglap, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng malakas na tunog ng porselanang nababasag sa sahig na marmol. Isang antigong plato na kasama sa set ng tasa ang nagkalamat at nagkapira-piraso. Nanlaki ang mga mata ni Marikit, ngunit hindi sa gulat, kundi sa isang peke at kalkuladong galit. Anong ginawa mo? Sigaw niya, ang boses ay umaling-awngaw sa buong kabahayan. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? That's a family heirloom. Unang araw mo pa lang, wala ka nang ginawang tama.
Ang mga katulong na nasa malapit ay nagtinginan, puno ng takot. Si Elida ay mabilis na lumapit. "Patawad po, senyora. Hindi ko po sinasadya." Halos pabulong na sabi ni Liway habang pinupulot ang mga piraso ng basag na plato. "Huwag mong hawakan yan. Baka masugatan ka pa at madumihan ang carpet." Itinuro siya ni Marikit. "Get out of my sight. Elida, linisin ninyo ito. At ikaw," binalingan niyang muli si Liway, "dalhin mo ako sa kwarto ng bata. Since you're so useless with your hands, let's see if you can handle a child." Ang bawat salita ay tila isang sampal, ngunit tiniis ito ni Liway. Tumayo siya at sumunod kay Marikit paakyat sa malawak na hagdanan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik at sakit. Sa wakas, makikita na niya ang bata, ang kanyang sinag. Binuksan ni Marikit ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang silid ay malaki, ngunit kulang sa liwanag. At sa gitna nito, malapit sa bintana, ay may isang batang babae na nakaupo sa wheelchair, nakatanaw sa malayo. Siya si Sinag de Alva, ang anak ng yumaong si Hiraya. Ang pamangkin ni Amihan Dalisay. Hindi siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila salamin na hindi sumasalamin sa anuman. Payat ang kanyang katawan, at ang dating masayahing mukha na nakikita lang ni Liway sa mga litrato ay napalitan ng isang blangkong maskara, parang isang manikang na bali. Bumigat ang paghinga ni Liway. Ang sakit na kanyang naramdaman ay higit pa sa anumang masasakit na salitang binitawan ni Marikit. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Ang batang ito na unti-unting pinapatay ng kalungkutan. "Ayan siya," sabi ni Marikit na walang pakialam. "She doesn't talk. She doesn't do anything. Good luck with that." Tumalikod ito at isinara ang pinto ng malakas. Iniwan si Liway kasama ang bata. Dahan-dahang lumapit si Liway. Naupo siya sa sahig sa tabi ng wheelchair. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Tinitigan niya lang ang munting anghel sa kanyang harapan. Lumipas ang mga oras. Dumating ang gabi. Walang nagbago. Si Sinag ay nanatili sa kanyang kinauupuan, isang estatwa ng kalungkutan. Pinalitan siya ng damit ni Liway, pinakain, ngunit wala pa ring reaksyon. Nang tuluyan ng bumagsak ang gabi at tanging ang liwanag lamang ng buwan ang pumapasok sa bintana, sumuko na ang puso ni Liway sa pagtitiis. Umupo siyang muli sa tabi ng bata at sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang himig ang nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Isang himig na matagal na niyang itinago sa kanyang alaala. "Tulog na, aking mahal, anghel sa kalangitan." Iyon ang Oyayi, ang kantang lagi nilang kinakanta ni Hiraya noong sila'y mga bata pa. Ang tanging pamana niya mula sa kapatid. Kinanta niya ito ng paulit-ulit. Ang boses niya'y nanginginig. Ang mga luhay nagbabadyang tumulo. Umaasa, nagdarasal, at sa kalagitnaan ng kanyang pag-awit, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, may napansin siyang isang bagay. Isang daliri. Ang hintuturo sa kanang kamay ni Sinag, na kanina pa'y nakapatong lang sa kanyang hita, ay bahagyang gumalaw. Isang maliit, halos hindi mapansing pagkurba. Napahinto sa pag-awit si Liway ang kanyang paghinga, ay tila nahinto rin. Tinitigan niya ang munting kamay, naghihintay, at nakita niya itong muli. Isang maliit na paggalaw, isang kislap ng buhay sa gitna ng kadiliman. Ang munting paggalaw ng daliri ni Sinag ay naging apoy na muling nagpaalab sa nanlalamig ng pag-asa sa puso ni Liway. Hindi iyon isang guni-guni. Nakita niya, naramdaman niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng madilim na silid. Sa mga sumunod na araw, ang Oyayi na iyon ang naging kanilang sikreto, ang kanilang munting santuwaryo.
Tuwing gabi, kapag ang buong mansyon ay nababalot na ng katahimikan, kinakantahan ni Liway ang bata. At sa bawat gabi, may bagong himalang nangyayari. Ang paggalaw ng daliri ay naging paggalaw ng buong kamay. Ang blangkong tingin ay nagkaroon ng bahagyang kislap tuwing naririnig ang pamilyar na himig. Minsan, habang inaawit ni Liway ang kanta, dahan-dahang ipinipihit ni Sinag ang kanyang ulo patungo sa direksyon ng kanyang tinig. Ang mga ito ay maliliit na bagay para sa iba. Ngunit para kay Liway, ang mga ito ay mga higanteng hakbang. Ang kanyang sinag ay naroon pa rin, nakakulong sa loob ng isang katawang ayaw sumunod, ngunit lumalaban. At ang awit ng kanilang kahapon ang nagiging susi para unti-unti siyang palayain. Isang hapon, habang abala si Liway sa pag-awit para kay Sinag sa may hardin, hindi niya namalayan ang pagdating ni Lino de Alva. Nanatili itong nakatayo sa di kalayuan, sa likod ng isang haligi, pinanonood sila. Karaniwan, ang mukha ni Lino ay laging may bakas ng kalungkutan at pagod. Isang lalaking binalot ng anino ng nakaraan. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang anak, na bahagyang ngumingiti sa himig na inaawit ng bago nitong yaya, may ibang liwanag na nabuhay sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya gustong sirain ang sandaling iyon. Nang matapos ang kanta, nagsalita siya sa mahinang boses. Liway. Nagulat si Liway at agad na napatayo. Senyor Lino, kay kanina pa po kayo riyan. Hindi pinansin ni Lino ang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anak. Ngayon ko lang ulit siyang nakitang ganyan, na may buhay. May panginginig sa kanyang boses, isang halo ng pasasalamat at matinding pangungulila. Tumingin siya kay Liway at sa pagkakataong yon, hindi bilang isang amo sa kanyang katulong, kundi bilang isang amang nagpapasalamat. Salamat sa'yo. Isang simpleng salita, ngunit para kay Liway, iyon ay sapat na. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, senyor. Tumango si Lino at umalis ng walang dagdag na salita. Ngunit ang maikling sandaling iyon ay nag-iwan ng init sa puso ni Liway. Marahil, may pag-asa pa para kay Lino. Marahil, kailangan lang niyang magising sa katotohanan. Ngunit ang munting tagumpay na yon ay hindi pala nakaligtas sa mga mapanuring mata sa loob ng mansyon. Mula sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag, nakita lahat ni Marikit. Ang pagngiti ni Sinag, ang pagbabago sa mukha ni Lino, at ang babaeng dahilan ng lahat ng ito, isang ngit-ngit ang gumuhit sa kanyang magandang mukha. Ang yaya na ito ay nagiging problema. Kinabukasan, oras ng tanghalian. Si Liway mismo ang naghanda ng lugaw para kay Sinag. Tinitiyak na malambot ito at madaling lunukin. Dinala niya ito sa silid ng bata at sinimulan siyang subuan. Isang kutsara para kay Mama Hiraya, sabi niya sa malambing na boses, isang laro na dati nilang ginagawa. Nakatatlong subo na si Sinag nang may biglang mapansin si Liway. May mali. Isang amoy na hindi dapat naroon. Isang bahagyang amoy ng pagkaing dagat. Napahinto siya, ang kutsarang puno ng lugaw ay nasa ere. Alam niya na si Sinag ay may matinding allergy sa hipon at anumang shellfish. Iyon ang dahilan kung bakit namaga ang mukha nito at halos hindi makahinga noong bata pa ito. Dali-dali niyang ibinaba ang mangkok at sinuri itong mabuti. Ginamit niya ang kutsara para haluin ang ilalim. At doon, sa ilalim ng maputing lugaw, nakita niya ito. Maliliit, halos hindi mapansing piraso ng hiniwang hipon, sadyang isinama para hindi agad makita. Nanlamig ang buong katawan ni Liway. Isang kutsara pa, isa na lang, at maaaring mapahamak ng tuluyan si Sinag. Hindi ito pagkakamali, ito ay sinadya. Mabilis siyang tumayo, ang puso niya ay nag-aapoy sa galit. Iniwan niya sandali si Sinag at nagmamartsang tinungo ang kusina. Naabutan niya roon ang kusinera,
si Aling Puring na abala sa paghuhugas. "Aling Puring!" Tawag ni Liway. Ang boses ay matigas at hindi nagpapahiwatig ng pagbibiro. Nagulat ang matandang babae. "Oh, Liway, bakit?" Itinaas ni Liway ang mangkok. "Ano po ito? Bakit may hipon ang lugaw ni Sinag?" Namutla ang mukha ng kusinera. Nag-iwas ito ng tingin. Ano? Wala. Walang hipon yan. Huwag po kayong magsinungaling sa akin. Nakita ko. Alam ninyong bawal sa kanya ito. Gusto ninyo bang mapahamak ang bata?" Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Aling Puring. Napatingin siya sa paligid, tila natatakot na may makarinig. "Pipasensya ka na. Utos lang sa akin." "Utos? Kaninong utos?" Giit ni Liway, bagamat alam na niya ang sagot. "Utos po ni Senyora Marikit." Pabulong na sagot ng kusinera. Ang mga mata ay puno ng takot. "Pampalusog daw. Dagdagan ko raw ng hipon para masustansya." Ang mga salitang iyon ay parang mga pako na bumaon sa pandinig ni Liway. Pampalusog. Isang kasinungalingan na maaaring kumitil ng buhay. Ang halimaw na si Marikit. Hindi na nakapagsalita si Liway. Ang galit sa kanyang dibdib ay napakalaki. Halos hindi niya ito kayang pigilan. Tinalikuran niya ang kusinera at handa nang bumalik sa silid ni Sinag. Ang isip ay nagpaplano na kung paano niya ito isisiwalat. Ngunit pagpihit niya, natigilan siya. Nakatayo sa may pintuan ng kusina si Marikit. Nakapameywang, may isang perpektong ngiti sa kanyang mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng panunuya at tagumpay. "May problema ba, Liway?" Tanong niya sa isang boses na kasing tamis ng lason. "Bakit parang hindi pa kumakain ang alaga ko?" Ang matamis na ngiti ni Marikit ay isang sampal na mas masakit pa kaysa sa palad. Sa harap ng kanyang mapanuyang tingin at ng takot sa mukha ni Aling Puring, alam ni Liway na wala siyang laban. Anumang sabihin niya ay papalabasing kasinungalingan ng isang baguhang katulong. Kaya't pinili niyang manahimik. Yumuko siya. Kinuha ang mangkok ng lugaw na may lason at bumalik sa silid ni Sinag na may bigat sa dibdib na halos ikasira ng kanyang mga buto. Ang insidenteng yon ang nagpatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi lang pabaya si Marikit. Siya ay isang halimaw na nagaanyong anghel. Handa siyang saktan ang isang batang walang kalaban-laban para sa kanyang mga pansariling interes. Kailangan ni Liway na kumilos, ngunit paano? Isa lamang siyang hamak na yaya sa paningin ng lahat. Kinabukasan, tila bilang parusa sa kanyang kapangahasan, binigyan siya ni Marikit ng isang bagong gawain dahil mukhang marami kang libreng oras para mag-imbestiga sa kusina. Sabi nito, habang umiinom ng kape, "Linisin mo ang dating silid ni Hiraya. Matagal na iyong hindi nagagalaw. Siguraduhin mong magiging malinis iyan, bawat sulok." Ang utos ay may kasamang panunuya, ngunit para kay Liway, iyon ay isang biyaya, isang pagkakataon na makapasok sa mundo ng kanyang kapatid sa huling pagkakataon. Pagbukas niya ng pinto ng silid, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng mga librong papel at ng pabango ng sampagitan na paborito ni Hiraya, na ngayon ay nababalot na ng alikabok. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, tila naghihintay sa pagbabalik ng may-ari. Ang kama, ang mga libro sa estante, ang mga painting na ginawa mismo ni Hiraya. Para siya nang pumasok sa isang litratong nagyelo sa panahon. Habang nag-aalis siya ng alikabok, bawat bagay na kanyang mahawakan ay nagbabalik ng isang alaala, isang piraso ng kanilang masayang nakaraan. Ang bawat tawa, bawat sikreto, bawat pangarap. Ang bigat ng pangungulila ay muling dumagan sa kanya at hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nang binuksan niya ang isang malaking aparador na gawa sa Nara,
Nakita niya ang mga damit ni Hiraya na nakasabit pa rin. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng mga luma niyang album, may isang bagay na pamilyar. Isang kahon na gawa sa kahoy, may ukit na mga bulaklak ng gumamela sa ibabaw. Ang music box, ang regalo niya kay Hiraya noong 18 kaarawan nito. Hinaplos niya ang magaspang na takip nito. Ang puso niya'y puno ng lungkot at pananabik. Sinubukan niyang buksan ang takip, ngunit ayaw nitong bumukas. Sinubukan niyang pihitin ang susian sa likod, ngunit wala itong tunog. Sira na. Marahil ay nasira noong araw ng aksidente. Ngunit habang hawak niya ito, may naramdaman siyang kakaiba. Mas mabigat ito kaysa sa dapat. Inalog niya ito ng bahagya. Walang kalansing ng mga sirang piyesa sa loob. Ang tunog ay buo at siksik. Tila may laman itong higit pa sa isang mekanismo ng musika. Ang kutob niya ay biglang tumindi. Ang kahon na ito, may itinatago ito. Ang kanyang pagmumuni-muni ay natigil nang marinig niya ang tawag ni Elida mula sa labas. Oras na para sa hapunan. Itinago niyang muli ang kahon sa ilalim ng mga damit sa aparador at nagmamadaling bumaba. Ang hapunan ng gabing iyon ay mas tahimik at mas malamig kaysa dati. Si Lino ay tila malalim ang iniisip, habang si Marikit naman ay may kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, nagsalita si Marikit. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Mahal," panimula niya, nakatingin kay Lino. "I've been thinking a lot about Sinag's condition, and I think I found a solution." Nag-angat ng tingin si Lino. "May nahanap akong isang care facility sa Laguna." Pagpapatuloy ni Marikit. "It's one of the best. They specialize in cases like hers. Mga profesional ang mag-aalaga sa kanya. May mga aalalay sa kanyang therapy. This is what's best for her, Lino. Para gumaling siya." Si Liway, na abala sa pagsasali ng tubig, ay natigilan. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa pagkakahawak sa pitzel. Si Lino ay hindi agad umimik. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana, sa madidilim na hardin. Ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. "Hindi ko alam, Kit, ang ihiwalay siya sa atin. It's not forever," malambing na sabi ni Marikit. Inabot ang kamay ni Lino. "It's for her recovery. Hindi ba't yun ang pinakamahalaga? We're not equipped to handle her here. We need experts. Dito, lalo lang siyang hindi gagaling." Ang bawat salita ni Marikit ay lohikal. Bawat pangungusap ay makatwiran. Ngunit para kay Liway, ang mga ito ay tunog ng isang hatol na kamatayan. Ang plano ni Marikit ay nagiging malinaw na. Gusto niyang ilayo si Sinag. Gusto niyang burahin ang bata sa eksena. Tumingin si Lino kay Marikit. Pagkatapos ay sa kawalan. Sa kanyang mga matang pagod, nakita ni Liway ang unti-unting pagsuko. "Sige," mahinang sabi ni Lino. "Pag-aaralan ko ang proposal mo." Para kay Liway, ang mga salitang iyon ay isang dagok. Halos mabitawan niya ang pitzel na hawak. Matapos ang hapunan, habang nagliligpit siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Marikit mula sa nakabukas na pinto ng library. May kausap ito sa telepono. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Oo, pumayag na siya. He's considering it. Just prepare the papers. May sandaling katahimikan. "Don't worry, malapit na. Kaunting panahon na lang at mawawala na ang batang iyan dito habang buhay." Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Liway. Hindi na ito isang hinala. Ito na ang katotohanan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Bumalik siya sa silid ni Hiraya na tila hinahabol ng multo. Kinuha niya ang kahon mula sa aparador. Dinala niya ito sa kanyang maliit na kwarto at ikinulong ang pinto. Sa dilim, niyakap niya ang kahon na gawa sa kahoy. Ito na lang ang natitira sa kanya, isang sirang kahon. Ngunit sa puso niya, alam niya, ito ang susi. Ito ang tanging pag-asa niya para mailigtas si Sinag at mabigyan ng hustisya si Hiraya.
Kailangan niya itong maayos. Ano man ang mangyari, kailangan niyang malaman ang lihim na itinatago nito. Ang araw ng pahinga ni Liway ay dumating na parang isang biyaya mula sa langit. Ito ang pagkakataon na kanyang hinihintay. Maaga siyang gumising bago pa man mamulat ang araw. Maingat niyang ibinalot ang kahon ng musika sa isang lumang tuwalya. Isiniksik ito sa loob ng kanyang bayong na puno ng mga damit na ipapalabhan daw niya. Isang perpektong dahilan para makalabas. Bawat hakbang niya palabas ng mansyon ay puno ng pag-iingat. Ang bawat anino ay tila isang espiya. Ang bawat ugong ng hangin ay tila boses ni Marikit. Ngunit nang tuluyan na siyang makalabas sa malaking tarangkahan ng hasyenda, huminga siya ng malalim. Ang hangin ng San Pag-asa ay tila mas malinis, mas puno ng kalayaan. Naglakad siya patungo sa bayan, sa isang maliit at makalumang eskinita, kung saan matatagpuan ang nag-iisang paggawaan ng relo sa buong San Pag-asa. Ang pwesto ni Mang Jess, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang galinging sa pag-aayos ng anumang bagay na may kinalaman sa maliliit na mekanismo. Ang loob ng kanyang botika ay amoy lumang kahoy at metal. Ang tanging maririnig ay ang sabay-sabay na tik-tak ng daan-daang relo na nakasabit sa pader. "Magandang umaga po," bati ni Liway sa matandang nakayuko sa kanyang mesa, abala sa pagbutingting ng isang relong pambisig. Nag-angat ng tingin si Mang Jess mula sa kanyang salamin. "Magandang umaga, Ineng. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo?" Dahan-dahang inilabas ni Liway ang kahon mula sa kanyang bayong at maingat na ipinatong sa mesa. "Mang Jess, sana po ay matulungan ninyo ako. Ayaw na po kasing tumunog at ayaw na rin pong bumukas." Kinuha ng matanda ang kahon. Sinuri niya ito, hinaplos ang mga ukit, kinilatis ang pagkakagawa. May kakaibang paghanga sa kanyang mga mata. "Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong klase ng pagkakayari. Gawa ito ng isang taong may pagmamahal sa kanyang sining." Sinubukan niyang pihitin ang susian, ngunit matigas ito. Kumuha siya ng maliliit na gamit at sinimulang buksan ang ilalim na takip nito. Habang nagtatrabaho, nagsalita siyang muli. "Alam mo, Ineng, ito ay hindi isang ordinaryong music box. May kakaiba sa bigat at balanse nito. Ang gumawa nito ay naglagay ng kanyang puso at ng isang lihim dito." Ang mga salitang iyon ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Liway. Tama ang kutob niya. "Kaya niyo po bang ayusin? Titingnan ko. Bumalik ka bago maghapunan," sabi ng matanda. Ang buong atensyon ay nasa loob na ng kahon. Nagpasalamat si Liway at umalis na may panibagong pag-asa. Samantala, sa Hacienda de Silangan, isang hindi inaasahang milagro ang nasasaksihan ni Lino de Alva. Nasa veranda siya, nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang isip ay lumilipad. Iniisip ang tungkol sa pasilidad sa Laguna na iminungkahi ni Marikit. Sa hardin, kasama ang isa pang katulong ay si Sinag, nakaupo sa kanyang wheelchair. Karaniwan, ang bata ay nakatingin lang sa kawalan. Ngunit ngayon, may ginagawa ito. Pilit nitong inaabot ang isang bulaklak ng gumamela na nasa isang paso, malapit sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa hirap. Ang kanyang mga daliri ay paulit-ulit na nagtatangkang abutin ang pulang bulaklak. Biglang pumasok sa isip ni Lino ang mga kwento ni Hiraya. Paborito raw nitong bulaklak ang gumamela. At si Liway, ang bagong yaya, ay madalas maglagay ng sariwang gumamela sa florera sa loob ng silid ni Sinag. At doon, nangyari ito. Isang maliit na tagumpay. Nahawakan ng mga daliri ni Sinag ang tangkay ng bulaklak. Hindi niya ito napitas, ngunit ang mismong paghawak, ang sinasadyang pagkilos, ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Lino mula nang mangyari ang aksidente. Isang sinasadyang pagkilos, isang kagustuhan,
Nabitawan niya ang dyaryo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga mata ay hindi maalis sa kanyang anak. Nakita niya ang isang bahagyang pagkurba sa mga labi ni Sinag, isang anino ng isang ngiti. Ang puso ni Lino ay tila binuhusan ng magkahalong saya at kirot. Ang kanyang anak ay bumabalik. Dahan-dahan, ngunit bumabalik. At ang pagbabalik na ito ay nagsimula lamang nang dumating si Liway. Nang gabing iyon, sa kanilang hapagkainan, hindi mapakali si Lino. Si Marikit ay masayang nagkukwento tungkol sa mga plano niya para sa kanilang kasal, ngunit wala roon ang kanyang isip. Kit, mahinang sabi niya, pinuputol ang sinasabi ng kasintahan. Natigilan si Marikit. Yes, mahal. Tungkol kay Sinag, nag-aalangang sabi ni Lino. Nakita ko siya kanina. Inabot niya ang isang bulaklak. Siya lang mag-isa. Tinaasan siya ng kilay ni Marikit. Isang ngiting pilit ang gumuhit sa labi. Oh, that's nice. Baka nagkataon lang. Hindi. Nakita ko. Giit ni Lino. May pagbabago sa kanya. Malaki. Mula nang dumating si Liway. Sigurado ka bang kailangan pa natin siyang ipadala sa Laguna? Baka ang kailangan lang niya ay manatili dito, sa pamilya niya. Ang ngiti sa mukha ni Marikit ay biglang naglaho, napalitan ng inis na pilit niyang itinatago. Lino, mahal, don't be silly. Isang bulaklak lang yon. Huwag nating gawing basihan ang isang maliit na bagay. Ang mga doktor ang mas nakakaalam. We should trust the experts, not a simple nanny. Ang paraan ng pagsabi niya ng simple nanny ay may halong pangmamaliit. May kung anong kumirot sa dibdib ni Lino. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang lamig sa boses ni Marikit at sa unang pagkakataon, nagduda siya. Bago pa man makasagot si Lino, biglang nagring ang telepono ni Liway na tahimik na nakatayo sa isang sulok, naghihintay ng utos. Nakita niya ang isang hindi rehistradong numero. Nagpaalam siya sandali at sinagot ito sa labas. Hello? Ineng, si Jessie ito, sabi ng boses sa kabilang linya. Puno ng pananabik. Yung kahon mo, naayos ko na. Napangiti si Liway. Talaga po? Maraming salamat po. Tumutunog na ulit, sabi ng matanda. Pero may isa pa akong sasabihin sa'yo. May nakita ako. Habang kinukumpuni ko ang mekanismo, may sikretong kompartimento sa ilalim ng kahon. Ang mga salita ni Mang Jess ay umalingaw-ngaw sa isip ni Liway habang siya'y pabalik sa hasyenda. May sikretong kompartimento. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, sa pagkakataong abala si Marikit sa pakikipag-usap sa telepono sa hardin, muli siyang tumakas patungo sa bayan. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat metro ay tila 1 kilometro. Pagdating niya sa maliit na botika, iniabot sa kanya ni Mang Jess ang kahon, makintab, at tila bago. Ayan na, Ineng. Maingat kong ibinalik ang lahat sa dati. May kakaibang tingin sa mga mata ng matanda. Isang tingin ng pag-unawa at pag-iingat. Kung ano man ang laman niyan, gamitin mo sa tama. Hindi na nagtanong si Liway kung paano nalaman ng matanda. Tumangulang siya, nagpasalamat ng buong puso at nagmamadaling bumalik sa mansyon. Sa wakas, nasa loob na siya ng kanyang maliit at ligtas na silid. Nilock niya ang pinto, isinandal ang isang upuan sa doorknob para makasiguro. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at pananabik. Ipinatong niya ang kahon sa kanyang kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang pinipihit ang susian sa likod nito. At pagkatapos, isang himig ang pumuno sa kwarto. Isang himig na matagal na niyang hindi naririnig ng buo. Ang himig ng kanilang oyayi. Ang musika ay malinaw at dalisay, ngunit sa bawat nota, tila may kasamang lungkot. Isang alaala ng nawalang kapatid. Napapikit si Liway, hinayaan ng musika na dalhin siya pabalik sa kanilang kabataan, sa mga panahong simple at puno ng tawanan.
Nang malapit nang matapos ang kanta, sa huling nota nito, isang halos hindi marinig na tunog ang kanyang narinig. Click! Isang tunog na mekanikal, matalas at malinaw. Napamulat siya. Tiningnan niya ang kahon. Sa ilalim nito, isang maliit na bahagi ng kahoy ang bahagyang umangat na nagpapakita ng isang siwang. Ginamit niya ang kanyang kuko para buksan ito. Isang sikretong kompartimento. Tama si Mang Jess. At sa loob, nakasalalay ang dalawang bagay. Isang kapirasong papel na nakatupi ng maingat. Ang pagka-yellow nito ay tanda ng katagalan. At sa tabi nito, isang bagay na moderno at hindi akalain. Isang maliit, itim na USB flash drive. Nanginginig ang mga kamay ni Liway habang inaabot ang nakatuping liham. Dahan-dahan niya itong binuksan. Agad niyang nakilala ang sulat kamay. Ang sulat kamay ng kanyang ate Hiraya. Ngunit hindi ito ang perpektong sulat na dati niyang nakikita. Ito ay nanginginig. Tila isinulat ng nagmamadali at puno ng takot. Sinimulan niyang basahin. Aking amihan, panimula ng liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Patawad kung hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito sa iyo ng harapan. Humigpit ang paghinga ni Liway. Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. Mag-ingat ka kay Marikit. Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Noong una, akala ko ay normal lang ang selos niya sa akin, sa relasyon namin ni Lino. Ngunit may higit pa roon. May kasamaan sa kanyang mga mata. May mga gabing naririnig ko siyang may kausap sa telepono tungkol sa pera. Malalaking halaga. May hinala akong may kinalaman siya sa mga nawawalang pondo sa kumpanya ni Lino. Sinubukan kong mag-imbestiga, ngunit natatakot ako. Natatakot ako para kay Sinag. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Liway. Ang mga salita sa papel ay nagsimulang lumabo. Amihan, kapatid ko, kung may mangyaring masama sa akin, ipangako mo sa akin, alagaan mo si Sinag. Huwag mong hahayaang mapunta siya sa mga kamay ni Marikit. Siya ang buhay ko. Ang lahat ng ebidensyang naipon ko ay nasa loob ng USB. Ikaw na ang bahala. Ang huling mga salita ay halos hindi na mabasa dahil sa mga tila tuyong patak ng luha sa papel. Mahal na mahal kita. Hiraya, nabitawan ni Liway ang liham. Ang katotohanan ay isang malaking alon na sumira sa lahat ng natitira niyang pagpipigil. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Pinatay siya. At ang salarin ay natutulog lamang sa kabilang silid, nakangiti habang dahan-dahang sinisira ang lahat ng mahalaga kay Hiraya. Sa gitna ng kanyang pagtangis, ang himig mula sa music box ay umabot hanggang sa silid ni Sinag, kung saan bukas ang pinto. Nasa tabi ng bata ang isang katulong. Sinusubukang pakainin ito. Ngunit nang marinig ni Sinag ang pamilyar na himig, natigilan siya. Ang kanyang mga mata, na laging blangko, ay nagkaroon ng kislap. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang lumingon patungo sa direksyon ng tunog. At pagkatapos, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ito malinaw. Halos isang bulong lamang na dala ng hangin, ngunit naroon ito. Tumakbo si Liway papasok sa silid ni Sinag. Ang muka ay basang-basa ng luha. Niyakap niya ang pamangkin ng mahigpit. Niyakap niya ang tanging piraso ni Hiraya na natitira sa mundo. Hindi na lang ito tungkol sa pagprotekta kay Sinag. Ngayon, isa na itong laban para sa hustisya. Isang laban para sa kanyang kapatid. Nang kumalma siya, kinuha niya ang USB. Kailangan niyang malaman kung ano ang laman nito. Naalala niya ang isang luma at sira-sirang laptop na nakatago sa bodega, ginagamit dati ng mga hardinero. Pumasok siya roon. Isinaksak ang USB sa port, nag-on ang laptop, at isang file folder ang lumabas. Ngunit nang sinubukan niyang buksan ito, isang bintana ang lumitaw sa screen
humihingi ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Password required. Ang mga araw ni Lino de Alva ay isang paulit-ulit na ritual ng paglimot. Sa umaga, ibinabaon niya ang sarili sa mga papeles ng negosyo, sa mga numero at kontrata na walang emosyon. Sa gabi, hinahayaan niyang aliwin siya ng matatamis na salita at mga plano para sa hinaharap ni Marikit. Ito ang kanyang paraan para takasan ang isang katotohanang nakaukit sa bawat sulok ng mansyon. Wala na si Hiraya. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may isang bagong presensya ang unti-unting sumisira sa kanyang maingat na itinayong pader. Ang yaya na nagngangalang Liway. Hindi niya ito pinapansin noong una. Isa lang ito sa maraming mukha na dumadaan sa kanyang bahay. Ngunit ang mga pagbabago kay Sinag ay imposible nang hindi mapansin. Ang pagngiti, ang pag-abot sa bulaklak, at kanina lang, narinig niya mula sa isa pang katulong ang balita na halos magpatalon sa kanyang puso. Sinubukan daw magsalita ni Sinag. Isang salita. Mama. Nakatayo si Lino ngayon sa kanyang opisina, nakatanaw sa malawak na hardin mula sa bintana. Sa kanyang mesa ay nakapatong ang litrato ni Hiraya. Nakangiti. Ang mga mata ay puno ng buhay. Anong gagawin ko, mahal? Tanong niya sa hangin. Tama ba itong desisyon ko na ipakasal kay Kit? Tama ba na ilayo ko si Sinag? Ang sagot ay hindi dumating. Ang tanging naroon ay ang katahimikan at ang bigat ng kanyang sariling pagdududa. Pinilit niyang alisin ito sa kanyang isip. Si Marikit ay mabait. Siya ang tumulong sa kanyang bumangon muli. Hindi niya dapat ito pag-isipan ng masama. Lumabas siya ng opisina. Plano sanang maghanda para sa isang business meeting. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ikalawang palapag, narinig niya ang boses ni Liway mula sa silid ni Sinag. Isa pa, Sinag. Abutin mo ang bola. Malambing na sabi nito. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakaupo si Liway sa sahig, ilang talampakan ng layo mula sa wheelchair ni Sinag. Sa pagitan nila ay isang maliit at makulay na bola. Si Sinag, na may determinasyon sa mukha, ay bahagyang iniaangat ang kanyang katawan mula sa upuan. Ang mga braso ay nakaunat, pilit na inaabot ang laruan. Isang milagro, isang nakakamanghang milagro. Ang kanyang anak, na sinabi ng mga doktor na maaaring manatiling parang isang halaman habang buhay, ay gumagalaw, nagpupursige. Ngunit ang magandang tanawin ay biglang sinira ng isang malakas na sigaw. Liway! Ang boses ni Marikit ay matinis at puno ng galit. Nagmumula sa paanan ng malawak na hagdanan. Agad na napatayo si Liway, ang muka ay puno ng pag-aalala. Ano na naman ang ginawa mo sa mga halaman ko? Bakit nakakalat ang lupa sa carpet? Nagmamadaling lumabas si Liway ng silid. Pasensya na po, senyora. Lilinisin ko po agad. Lagi ka nalang pasensya ng pasensya. Puro kaperwisyo. Ang pinto ng silid ni Sinag ay naiwang bukas. Si Lino ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Hindi sigurado kung dapat ba siyang makialam. Sa loob ng silid, si Sinag, na naiwan mag-isa, ay muling sinubukang abutin ng bola. Ngunit sa kanyang pagpupumilit, ang kanyang katawan ay masyadong sumandal pasulong. Ang bigat ay lumipat. Ang isang gulong ng wheelchair na hindi pala nakalak ng maayos ay gumulong. At isa pa, dahan-dahan, ang wheelchair ay nagsimulang gumalaw palabas ng pinto, patungo sa pasilyo, patungo sa tuktok ng hagdanan. Isang malakas na sigaw ang pumunit sa tensyon sa mansyon. Sinuog! Sigaw iyon ni Liway. Lahat nangyari ng napakabilis. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Lino ang wheelchair ni Sinag na gumugulong papalapit sa hagdan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak sa unang pagkakataon. Nakita niya si Liway na tumatakbo pabalik. Ang mukha ay puno ng desperasyon. At nakita niya si Marikit sa ibaba. Ang kamay ay nakatakip sa bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkukunwaring gulat.
Tumakbo si Lino. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ngunit mas mabilis si Liway. Sa huling segundo, bago pa man tuluyang mahulog ang wheelchair sa hagdanan, inihagis niya ang kanyang sariling katawan. Buong lakas niyang itinulak ang wheelchair patagilid, palayo sa panganib. Tumama ang wheelchair sa pader. Si Liway naman, dahil sa puwersa, ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang braso ay tumama sa gilid ng isang paso. Nang makarating si Lino, ang panganib ay tapos na. Si Sinag ay umiiyak, nanginginig sa takot, ngunit ligtas. Si Liway ay pilit na bumabangon. Ang muka ay namumutla. May dugo na dumadaloy sa kanyang braso. Si Marikit ang unang nakabawi ng boses. Tumakbo ito paakyat. Oh my God! Sinag! Lino! Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa bata, kundi kay Liway. Isang matalim at puno ng akusasyong tingin. Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Marikit. Itinuturo si Liway. Iniwan mo siyang mag-isa. Muntik mo nang mapatay ang bata. You are so irresponsible. Gusto mo ba siyang mamatay? Tumayo si Liway, nanginginig. Hindi ko po sinadya. Tinawag niyo po ako. Sinungaling. Palagi kang may dahilan. Tumigil si Lino. Tiningnan niya ang eksena sa kanyang harapan. Si Sinag na umiiyak. Si Liway na may sakit sa muka. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa akusasyon. At si Marikit na ang pagkataranta ay tila sobra. Tila isang pag-arte. May mali. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lino ang isang malamig na kaba na walang kinalaman sa muntik na aksidente. Tiningnan niya ang mga gulong ng wheelchair. Bakit hindi nakalock? Si Liway ay maingat. Imposibleng makalimutan niya iyon. Kinuha niya si Sinag mula sa wheelchair at niyakap. Pagkatapos ay humarap siya kay Liway. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sa opisina ko. Ngayon din, sabi niya, hindi sa paraang galit, kundi sa paraang naghahanap ng kasagutan. Tumingin siya sa mga mata ni Liway, mga matang puno ng takot ngunit may determinasyon. At pagkatapos ay tumingin siya kay Marikit na ang muka ay nagpapakita ng tagumpay. Liway, ulit niya. Gusto kong marinig ang totoo. Ano ba talaga ang nangyayari sa bahay na ito? Ang opisina ni Lino de Alva ay isang silid na puno ng mga anino at hindi masambit na mga salita. Nakaupo si Liway sa isang upuan sa harap ng malaking mesa na gawa sa mahogany habang si Lino ay nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, ang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Ang sugat sa braso ni Liway ay ginamot na ng isa pang katulong, ngunit ang kirot na nararamdaman niya sa puso ay mas matindi. Ito na ang pagkakataon. Ngunit paano niya sisimulan? Paano niya sasabihin sa lalaking ito na ang babaeng pakakasalan nito ay isang demonyo? Paano niya ipapaniwala ang isang taong bulag sa pagluluksa? Hindi ko sinadyang iwan si Sinag. Panimula ni Liway. Ang boses ay nanginginig ngunit determinado. At sigurado po akong nilock ko ang gulong ng wheelchair. Lagi ko pong ginagawa yon. Humarap si Lino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagkalito. Kung ganon, anong nangyari, Liway? Paanong gumalaw ang wheelchair ng kusa? Huminga ng malalim si Liway. Kailangan niyang mag-ingat sa bawat salita. Senyor Lino, mula pa po noong dumating ako rito, may mga napapansin na akong kakaiba. Mga bagay na hindi nagkakatugma. Anong mga bagay? Ang pagkain ni Sinag, ang biglaang pagkasira ng mga laruan niya, ang pagkawala ng kanyang paboritong unan. Maliliit na bagay po, pero kapag pinagsama-sama, tila may isang taong gustong gawing miserable ang buhay niya dito. Tila may gustong patunayan na hindi siya dapat manatili sa bahay na ito. Hindi niya direktang pinangalanan si Marikit, ngunit alam niyang naiintindihan ni Lino ang kanyang pinararating.
Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Naglakad si Lino pabalik sa kanyang mesa at naupo. Tinitigan niya si Liway nang diretso sa mata, tila sinusukat ang kanyang kaluluwa. Si Marikit, sabi ni Lino sa mahinang boses, hindi isang tanong kundi isang pag-amin sa hinala. Pinaghihinalaan mo si Marikit. Hindi kumibo si Liway. Ang kanyang pananahimik ay sapat ng sagot. Napahilamos ng kamay si Lino sa kanyang mukha. Liway, alam kong nag-aalala ka at pinasasalamatan ko ang lahat ng ginagawa mo para sa anak ko. Pero mabigat ang paratang na yan. Si Kit, kasama ko siya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Hindi ko kayang paniwalaan yan ng walang patunay. Nasaktan si Liway, ngunit naintindihan niya. Siyempre, paano nga ba maniniwala ang isang lalaki sa salita ng isang katulong laban sa kanyang mapapangasawa? Bigyan niyo po ako ng kaunting panahon, pakiusap ni Liway. Patutunayan ko po sa inyo. Tumingin si Lino sa kanya. Isang tingin na puno ng pag-aalinlangan, ngunit may bahid din ng pag-asa. Sige, sabi nito. Pero mag-iingat ka. Ayokong may mangyaring masama sa'yo sa loob ng pamamahay ko. Ang mga salitang iyon, kahit paano, ay nagbigay ng lakas kay Liway. Hindi siya tuluyang pinaniwalaan, ngunit hindi rin siya tuluyang isinantabi. Mayroon siyang kaunting panahon. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Ang USB ay nasa kanyang bulsa, isang piraso ng plastik na naglalaman ng katotohanang hindi niya mabuksan. Paulit-ulit siyang bumalik sa lumang laptop sa bodega, sinusubukan ang lahat ng posibleng password na maisip niya. Hiraya 123, Sinagdelva, Hacienda Silangan, lahat ay mali. Incorrect password. Napaupo siya sa sahig, napasabunot sa kanyang buhok sa frustration. Ano ang password? Ano ang isang bagay na napakahalaga kay Hiraya na gagawin niyang susi sa pinakamalaki niyang sikreto? Napatingin siya sa music box na nakapatong sa isang lumang baul sa tabi niya. Ang himig nito kanina, ang alaala. Bigla, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Isang eksena mula sa kanilang kabataan. Nasa ilalim sila ng isang puno ng mangga. Parehong mga teenager pa. Katatapos lang gawin ni Hiraya ang isang cross-stitch project para sa school. Maganda ang pagkakagawa. Ngunit sa dulo, aksidente niyang naitahi ang pangalan niya ng may maling spelling. Hiraya. Naging Hirayaa. Pinagtawanan nila iyon ng husto. Ang tanga ko naman, sabi ni Hiraya habang tumatawa. Okay lang yan, ate, sabi ng batang si Amihan. Para sa akin, ikaw pa rin ang ate ko. Number 1, laging isa. Tayo. Pagtatama ni Hiraya, habang inaakbayan siya. Hindi ako, kundi tayo. Tayong dalawa ang iisa, hindi mapaghihiwalay. Tayong dalawa ang iisa, hindi mapaghihiwalay. Napabangon si Liway. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na napaka-personal, isang sikreto nilang dalawa. Isang bagay na hindi kailanman mahuhulaan ni Marikit o ng kahit sino. Muli siyang umupo sa harap ng laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype siya. Hindi pangalan ni Hiraya, hindi pangalan ni Sinag, kundi ang pangalan nilang dalawa. At ang taon kung kailan sila naging magkapatid sa mundong ito. Amihan Hiraya 995, pinindot niya ang enter. Sa isang iglap, ang bintana ng password ay naglaho. Isang folder ang bumukas na nagpapakita ng maraming mga files sa loob. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Nag-click siya sa unang folder na may pangalang Bank Statements. Bumungad sa kanya ang mga kopya ng mga dokumento mula sa iba't ibang bangko sa ibang bansa. Cayman Islands, Switzerland. Mga dokumento na nagpapakita ng regular na paglipat ng malalaking halaga mula sa account ng De Alva Corporation patungo sa mga account na nakapangalan kay Marikit Romero. Ang ebidensya, malinaw pa sa sikat ng araw,
Pero may isa pang folder. Ang pangalan nito ay mas simple, ngunit mas nakakakilabot. Recordings. Binuksan niya ito. May iisang audio file sa loob. Kinakabahan, isinaksak niya ang isang lumang earphone sa laptop at pinindot ang play. Sa una, puro static. Ngunit pagkatapos, isang boses ang narinig niya. Ang boses ni Marikit. Tila nakikipag-usap ito sa telepono. Oo, sigurado ako. Walang makakaalam. Isang maliit na pagkalikot lang sa preno. Magmumukha itong aksidente. Pagkatapos nito, akin na ang lahat. Akin na si Lino. Akin na ang yaman niya. Mawawala na sa landas ko si Hiraya. Magpakailanman. Nabitawan ni Liway ang earphone. Isang malamig at nakakakilabot na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito pagnanakaw lang. Ito ay pagpatay. Isang malamig at kalkuladong pagpatay. At doon, habang pinakikinggan niya ang static sa dulo ng recording, may isa pang napagtanto si Liway. Ang background noise. Mahina, pero naroon. Isang pamilyar na tunog. Ang marahang pagpihit ng hangin. Ang tunog ng bentilador sa silid ni Hiraya. Ang recording ay hindi mula sa isang telepono. Ang recording ay ginawa sa loob mismo ng silid. Napatingin siya sa music box at naintindihan niya ang lahat. Ang kahon ay hindi lang isang lalagyan ng liham. Si Hiraya na mahilig sa mga gadget ay naglagay ng isang maliit na voice-activated microphone sa loob. At ang mikroponong yon, sa loob ng maraming buwan, ay tahimik na nakikinig. At marahil, nakikinig pa rin hanggang ngayon. Ang audio recording ay isang malinaw na patunay ng isang krimen. Ngunit alam ni Liway na maaaring hindi ito sapat. Sasabihin ni Marikit na pineke ito, na gawa-gawa lang. Kailangan niya ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na hindi maikakaila. Isang bagong recording, isang pag-amin mula mismo sa bibig ni Marikit. At ang music box, ang munting regalong puno ng alaala, ang magiging sandata niya. Kinabukasan, pinag-aralan ni Liway ang routine ni Marikit. Tuwing 3:00 ng hapon, pagkatapos nitong kausapin ang wedding planner, palagi itong nagkukulong sa library para sa isang serye ng mga business calls. Ito ang perpektong pagkakataon. Nang araw na yon, kalahating oras bago sumapit ang 3:00, pumasok si Liway sa library. Dala-dala ang isang tray ng merienda para kay Marikit. Isang taktikang siguradong magpapalambot sa puso ng kahit sino, ngunit isa lamang bahagi ng kanyang plano. Ang music box ay maingat niyang itinago sa ilalim ng tray, natatatakpan ng isang serbilyeta. Ang library ay tahimik. Maingat niyang inilapag ang tray sa isang mesang katabi ng paboritong upuan ni Marikit. Tiningnan niya ang paligid. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang malaking florera na puno ng mga puting rosas, nakapatong sa isang maliit na estante sa likod ng upuan. Perpekto. Dali-dali niyang kinuha ang music box. May maliit na switch sa gilid nito na ngayon lang niya napansin. Isang switch para sa continuous recording. Pinindot niya ito. Isang napakaliit na pulang ilaw ang kumislap ng isang beses, senyales na ito'y gumagana na, bago ito tuluyang namatay para hindi makita. Maingat niyang ipinuwesto ang kahon sa likod ng florera, kung saan hindi ito kapansin-pansin, ngunit malinaw na maririnig ang anumang pag-uusap. Huminto siya sandali. Ang puso niya'y kumakarera. Ito ay isang malaking sugal. Kung mahuli siya, tapos na ang lahat. Ngunit kung magtagumpay siya, mabibigyan niya ng hustisya ang kanyang kapatid. Nagmamadali siyang lumabas ng library at saktong nasalubong niya si Marikit sa pasilyo. "Oh, Liway," sabi nito. Bahagyang nagulat. "Saan ka galing?" "Inihanda ko lang po ang merienda ninyo, senyora," sagot ni Liway, pinipilit na maging kalmado. "Nasa loob na po ng library." Isang bihirang nangiti ang sumilay sa labi ni Marikit. "Good. You're finally learning." Pumasok si Marikit sa library at isinara ang pinto.
Si Liway naman ay nagtago sa likod ng isang haligi sa di kalayuan, sapat na malapit para marinig kung may mangyayari, ngunit sapat na malayo para hindi makita. Ang bawat segundo ay tila isang paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang minuto. Narinig niya ang mahinang boses ni Marikit mula sa loob. Nagsimula na ang tawag. Sa loob ng library, naupo si Marikit sa kanyang paboritong upuan. Kinuha ang kanyang telepono. Sa kabilang linya ay ang mayordomang si Elida, ang kanyang matagal ng kasabwat at malayong kamag-anak. "Elida, nasaan ka?" Bungad ni Marikit. Ang boses ay puno ng inis. "Nasa kusina po, senyora. May kailangan po ba kayo?" "Wala. Gusto ko lang siguraduhin na nasusunod ang plano," sabi ni Marikit. "That nanny, Liway, she's becoming a problem. At si Lino, nag-uumpisa na siyang mag-isip. We need to speed things up. Ang pagpapadala kay Sinag sa Laguna, kailangan nang mangyari sa lalong madaling panahon." "Pero paano po, senyora? Mukhang nagdadalawang isip na si Senyor Lino." Isang tawa, malamig at walang saya, ang kumawala kay Marikit. "Ako ang bahala kay Lino. Ang kailangan kong gawin ay bigyan siya ng isang malaking dahilan para maniwala na si Liway ay isang panganib. Ang nangyari sa hagdanan ay simula pa lang. Marami pa akong kayang gawin." Humigop siya ng tsa. Nakakatawa, hindi ba? Akala ng lahat ang hirap alisin ni Hiraya sa landas ko. Pero isang simpleng pagputol lang ng linya ng preno, tapos ang kwento niya. Simple, malinis. Ngayon, isang pipitsuging yaya at isang baldado ang problema ko? Sila pa ba ang hindi ko kayang tapusin? Sa labas, napakagatlabi si Liway para pigilan ng isang hikbi. Nakuha na niya. Ito na ang kailangan niya. Ang malinaw na pag-amin. Taas-baba ang tingin sa akin ng babaeng yon, patuloy ni Marikit, puno ng galit. Kung makatingin siya, parang may alam siya, pero anong magagawa niya? Isang hamak na katulong. Aalisin ko siya sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay isusunod ko na ang paslit na yon. At sa wakas, ang lahat ng ito, ikinumpas niya ang kamay sa buong silid, ay magiging akin. Nasiyahan sa kanyang sarili, ibinaba ni Marikit ang tasa ng tsa. Ngunit sa kanyang paggalaw, isang kislap ng liwanag ang tumama sa kanyang diamanteng singsing. Ang sinag ay nag-bounce mula sa singsing patungo sa estante sa kanyang likuran, at sa isang iglap, tumama ito sa isang bagay na nakatago sa likod ng florera. Isang napakaliit, halos hindi makitang kislap. Isang pulang ilaw na kumurap ng isang beses lang. Natigilan si Marikit. Ano yon? Ibinaba niya ang telepono. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanliliit, nakatutok sa florera. Lumakad siya papalapit. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng nakakabininging tunog sa katahimikan. Hinawi niya ang mga bulaklak at nakita niya ito, ang luma at pamilyar na kahon ng musika. At sa gilid nito, ang maliit na butas kung saan nagmumula ang ilaw ng mikropono. Isang malamig na pagkatanto ang bumalot sa kanya. Isang patibong. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa nakabukas na pinto ng library, nakita niya si Liway, nakatayo. Ang mukha ay isang mask, skara ng takot at tagumpay. Isang ngiti, dahan-dahan at puno ng kasamaan, ang gumuhit sa mga labi ni Marikit. Isang nangiting mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Ang talino mo pala," sabi niya sa isang mapanganib na bulong. Kinuha niya ang music box. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay tinitigan niya si Liway. Pero hindi sapat. Sa isang mabilis at marahas na kilos, itinaas ni Marikit ang kahon ng musika. At sa buong lakas niya, ibinagsak niya ito sa sahig na marmol. Ang tunog ng nababasag na kahoy at nasisirang mekanismo ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang sigaw ng natapos na pag-asa. "Game over, bitch!"
Ang tunog ng nabasag na bagay ay tumagos sa mga pader ng kanyang opisina, isang tunog na marahas at puno ng galit. Napatayo si Lino, ang puso niya'y biglang kinabahan. Nagmamadali siyang lumabas, ang isip ay nag-aalala para kay Sinag. Ngunit ang tunog ay hindi nagmula sa silid ng kanyang anak. Nagmula ito sa library. Pagdating niya sa pasilyo, iyon ang eksenang bumungad sa kanya. Si Marikit, nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng kahoy at metal. Ang mukha ay may bakas ng malademonyong tagumpay. Si Liway, nakatayo sa may pinto. Ang mukha ay putlang-putla. Ang mga mata ay puno ng pagkagapi at kawalan ng pag-asa. At sa sahig, ang durog na piraso ng isang bagay na pamilyar, ang music box ni Hiraya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Lino. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. Ngumiti si Marikit, isang ngiting pilit at matamis. Mahal, buti dumating ka. Itong yaya mo, nahuli ko siya. Ninanakaw niya ang music box ni Hiraya. Tumingin si Lino mula kay Marikit patungo kay Liway. Nakita niya ang pagtanggi at sakit sa mga mata ng yaya. Nakita niya ang pagkukunwari sa mga mata ng kanyang fiancé. Ang kanyang isip ay bumalik sa kanilang pag-uusap. Bigyan niyo po ako ng kaunting panahon. Patutunayan ko po sa inyo. At sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay paghahanap ng katotohanan. Get out, mahinang sabi ni Lino, nakatingin kay Marikit. What? Nagulat si Marikit. Lino, hindi mo ba narinig? She's a thief. Sinabi kong lumabas ka, ulit ni Lino. Ang boses niya ay mas matigas na ngayon. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Iwan mo kami. Ang mukha ni Marikit ay nagbago. Mula sa pagkukunwari patungo sa purong galit. Tiningnan niya si Liway na may pagbabanta bago siya padabog na umalis sa silid. Nang sila na lang dalawa ang natira, dahan-dahang lumapit si Lino kay Liway. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Pasensya na po, senyor. Basag ang boses na sabi ni Liway. Nabigo po ako. Umiling si Lino. Yumuko siya, hindi para sawayin si Liway, kundi para damputin ang mga piraso ng nasirang kahon. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinaplos ang isang piraso ng takip na may ukit ng gumamela. Hindi, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Ako ang nabigo. Nabigo akong makita ang katotohanan na nasa harap ko na pala. Masyado akong nabulag ng sarili kong kalungkutan. Habang maingat niyang tinitipon ang mga piraso, isang maliit na bagay ang kumislap sa ilalim ng sirang mekanismo. Isang bagay na itim at napakaliit. Isang memory card. Halos kasing liit lang ng isang butil ng bigas. Kinuha niya ito. Mukhang buo pa. Hindi ito nasira sa pagbagsak. Ito ba ang dahilan? Tanong niya kay Liway. Ipinapakita ang maliit na chip. Tumango si Liway. Ang pag-uusap nila, ang pag-amin niya. Nandyan po lahat. Tumingin si Lino sa maliit na piraso ng plastik sa kanyang palad. Ang bigat nito ay tila bigat ng buong mundo. Kailangan nating malaman kung ligtas pa ang laman nito. Alam niya kung sino ang tatawagan. Isang kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay isang IT expert. Isang taong mapagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Nang gabing iyon, sa isang maliit at high-tech na opisina sa Maynila, tahimik na naghihintay sina Lino at Liway. Ang kanyang kaibigan na si Marco ay seryosong nagtatrabaho sa isang computer, sinusubukang i-recover ang data mula sa nasirang memory card. Habang naghihintay, sa wakas, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng walang takot. May isa pa akong kailangang malaman, sabi ni Lino, nakatingin kay Liway. Bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Bakit mo isinusugal ang buhay mo para sa amin? Huminga ng malalim si Liway. Oras na. Oras na para sa huling piraso ng katotohanan. Dahil ang batang pinoprotektahan ko ay hindi lang alaga sa akin. Sabi niya, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi.
Dahil ang babaeng pinatay niya ay hindi lang dating may bahay ng mansyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lino. Ang pangalan ko ay hindi Liway. Ang pangalan ko ay Amihan Dalisay. Nanlaki ang mga mata ni Lino. Amihan, ang pangalan ng nakababatang kapatid ni Hiraya na matagal nang nawala, na sinabing nag-abroad at hindi na nagparamdam. Ako ang kapatid ni Hiraya, patuloy ni Amihan. At si Sinag ay ang pamangkin ko. Ang revelasyon ay isang malakas na sampal kay Lino. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang oyayi, ang pagmamahal kay Sinag, ang determinasyon na malaman ang katotohanan. Ito pala ay isang laban ng pamilya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lino. Tanging ang matinding pagsisisi at isang bagong tuklas na paghanga para sa babaeng nasa harapan niya. Isang babaeng isinantabi ang lahat para sa kanyang pamilya. Ang pinto ng kwarto ay bumukas. Lumabas si Marco, ang muka ay seryoso. Lino, sabi nito, nakuha ko. Na-recover ko ang audio file at kailangan ninyong marinig ito. Kinuha ni Marco ang isang headset at iniabot kay Lino. Isinaksak ito ni Lino. Ang mga kamay ay nanginginig. Pinindot ni Marco ang play. At sa katahimikan ng gabi, pinakinggan ni Lino ang malamig at malinaw na boses ni Marikit Romero habang ikinukumpisal nito ang pagpatay sa kanyang asawa. Ang hacienda de Silangan ay nagliliwanag. Ang mga ilaw mula sa malalaking chandelier ay kumikinang sa mga mamahaling kasangkapan. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at mamahaling pabango at ng mahihinang tawanan ng mga bisita, mga business partner, mga maimpluwensyang kaibigan, ang alta sosyedad ng San Pag-asa. Ito raw ay isang sorpresang engagement party na inihanda ni Lino para kay Marikit. At si Marikit, sa gitna ng lahat, ay parang isang reyna. Suot ang isang nagniningning na itim na bestida. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Para sa kanya, ito na ang gabi ng kanyang koronasyon. Ang bawat pagbati, bawat yakap ay isang kumpirmasyon na sa wakas, mapapasa kanya na ang lahat. Ang pangalan, ang yaman, ang kapangyarihan. Nakatayo si Amihan sa isang madilim na sulok ng pasilyo, hindi na bilang si Liway na yaya, kundi bilang kanyang sarili. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, isa sa mga naiwang damit ni Hiraya sa kanyang aparador. Tahimik niyang pinagmamasdan ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, tanging isang malamig at matatag na determinasyon. Sa tabi niya ay si Lino. Ang maskara ng kalungkutan na matagal nang nakakabit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang maskara ng bakal. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang panga ay matigas. Ang lalaking nawala sa pagluluksa ay nagbalik na. At ngayon, siya ay isang lalaking naghahanap ng hustisya. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Lino. Tumango si Amihan. Matagal na po akong handa. Nagkatinginan sila. Isang tingin ng pag-unawa at pinagsamang lakas. Pagkatapos ay sabay silang humakbang palabas sa dilim, patungo sa liwanag ng pagdiriwang. Nang makita ni Marikit si Lino, agad itong ngumiti at sinalubong siya ng isang halik. Mahal, akala ko nasa taas ka lang. And, who is this? Tanong niya, ang tingin ay lumipat kay Amihan, puno ng pagtataka at bahagyang pagkamuhi. Tila hindi na niya nakikilala ang dating yaya sa bago nitong anyo. Hindi sumagot si Lino. Sa halip, kinuha niya ang isang baso ng champagne at marahang itiningting ito gamit ang isang kutsilyo para makuha ang atensyon ng lahat. Ang bulungan ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Lino. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Salamat sa inyong pagdalo.
Tinipon ko kayo ngayong gabi para sa isang napakahalagang anunsyo, ngunit hindi ito tungkol sa isang engagement. Kumunot ang noo ni Marikit. Lino, what are you talking about? Hindi siya pinansin ni Lino. Tonight, pagpapatuloy niya, is about truth, about justice. Naglakad siya patungo sa sound system na nakakonekta sa malaking speaker sa buong kabahayan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na audio player. Ang mukha ni Marikit ay biglang namutla. Nakilala niya ang babaeng katabi ni Lino, si Liway. Ngunit ang tindig nito ay iba. Ang mga mata nito ay puno ng lakas na hindi niya pa nakikita dati. Sino ka ba talaga? Nanginginig na tanong ni Marikit kay Amihan. Ngumiti si Amihan sa unang pagkakataon ngayong gabi, isang nangiting malamig at walang saya. Hindi mo na ba ako naaalala, Marikit? Nagkita na tayo noong mga panahong buhay pa ang ate ko. Ate? Ako si Amihan Dalisay, deklara niya, sapat na malakas para marinig ng lahat. Kapatid ni Hiraya Dalisay de Alva, ang tunay na may bahay ng mansyong ito. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Si Marikit ay napaatas, tila nakakita ng multo. At nandito ako para bawiin ang kinuha mo sa amin. Dagdag ni Amihan. Sa hudyat ni Lino, pinindot niya ang play. Sa una, katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Marikit, malinaw pa sa kristal, ay pumuno sa buong silid. Nakakatawa, hindi ba? Akala ng lahat, ang hirap alisin ni Hiraya sa landas ko. Pero isang simpleng pagputol lang ng linya ng preno, tapos ang kwento niya, simple, malinis. Ang buong silid ay natigilan. Ang lahat ng mga mata, na kanina'y puno ng pagbati, ay ngayon puno na ng pagkondena, lahat nakatutok kay Marikit. Hindi totoo yan. That's fake. It's fabricated. Sigaw ni Marikit. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Naghahanap siya ng kakampi sa karamihan, ngunit ang lahat ay umiiwas ng tingin. Tumingin siya kay Lino. Mahal, maniwala ka sa akin. Pakana niya lahat ng ito. Ngunit bago pa man makasagot si Lino, isang hindi inaasahang tao ang humakbang pasulong mula sa hanay ng mga katulong na nasa gilid. Si Elida, ang matapat na mayordoma. Lumuhod ito sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Patawad po, Senyor Lino. Patawarin niyo po ako. Sigaw niya. Totoo po ang lahat. Kasabwat niya po ako. Ako po ang nag-unlock ng wheelchair ni Sinag. Ako po ang tumutulong sa kanya sa lahat ng kanyang masasamang plano. Patawad po. Ito ang huling twist. Ang huling pako sa kabaong ni Marikit. Si Lino, sa kanyang determinasyon, ay kinausap si Elida ilang oras bago ang party. Ipinarinig dito ang recording at binigyan ito ng huling pagkakataon na pumili kung saan ito lulugar. Sa panig ng kasamaan o sa panig ng katotohanan. Si Marikit ay natigilan. Ang kanyang huling kakampi ay bumaliktad na. Wala na siyang matakbuhan. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong galit at pagkagapi. Sa gitna ng kaguluhan, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Marikit Romero, sabi ng isa sa kanila, inaaresto ka namin sa salang pagpatay at attempted murder. Habang papalapit ang mga pulis, tiningnan ni Marikit si Amihan, isang tingin na puno ng lason at pangako ng paghihiganti. Ngunit hindi natinag si Amihan. Sinalubong niya ang tingin nito. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, tapos na. Habang pinupusasan si Marikit at inilalabas ng mansyon, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng katarungan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda de Silangan, na dating nababalot ng anino ng kasinungalingan, ay unti-unting natutong huminga muli. Ang balita tungkol sa paghatol
kay Mariquit Romero at Elida, habambuhay na pagkabilanggo para sa pagpatay at maraming iba pang kaso ay nagdala ng formal na pagsasara sa madilim na kabanata ng kanilang buhay. Ngunit ang tunay na paghilom ay hindi nangyari sa loob ng korte, kundi sa loob mismo ng mga pader ng mansyon. Ang bawat umaga ngayon ay may dalang bagong liwanag. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, ang takot na baka may masamang mangyari. Ang tanging naririnig na lang sa mga pasilyo ay hindi na ang malamig na utos ni Mariquit, kundi ang masayang tunog ng pag-unlad. Ang tunog ng mga therapy session ni Sinag. Nasa veranda sila ngayon. Si Sinag, na dating nakakulong sa kanyang wheelchair, ay nakatayo ngayon sa tulong ng isang metal walker. Sa harap niya ay ang kanyang physical therapist. Bawat hakbang ay isang laban. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay hindi matatawaran. Isa pa, Sinag. Malapit ka na. Pag-engganyo ni Amihan, nakaupo sa di kalayuan. Tumingin si Sinag sa kanya at sa gitna ng kanyang paghihirap, isang maliit na ngiti ang sumilay. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanyang ama na si Lino na nakatayo sa dulo ng kanyang lalakaran. Ang mga braso ay nakaunat, naghihintay. Mahinang tawag ng bata, isang hakbang, 2, 3. At pagkatapos, binitawan niya ang walker. Sa 3 nanginginig ngunit matatag na hakbang, lumakad si Sinag nang mag-isa patungo sa kanyang ama. Niyakap siya ni Lino nang mahigpit. Ang luha ng kagalakan ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Niyakap niya ang kanyang milagro. Napaluha na rin si Amihan, isang luhang puno ng pasasalamat. Ang kanyang sinag, ang kanyang maliit na sinag ng araw, ay muling natutong sumikat. Hawak niya ang kamay ni Amihan habang nakatayo sila sa harap ng puntod ni Hiraya. Ang sementeryo ay tahimik, tanging ang huni ng mga ibon at ang banayad na ihip ng hangin ang maririnig. Inilapag nila ang isang palumpon ng sariwang gumamela sa ibabaw ng lapida. "Mahal, patawarin mo ako," bulong ni Lino. Ang mga salita ay para kay Hiraya, ngunit ang damdamin ay para na rin kay Amihan. "Patawad kung hinayaan kong saktan nila ang pamilya natin. Pero ipinapangako ko sa iyo, mula ngayon, hindi ko na sila pababayaan." Tumingin siya kay Amihan na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Sa loob ng 6 na buwan, ang babaeng ito ay naging kanyang sandigan, ang kanyang kasama sa pag-aalaga kay Sinag, ang kanyang kausap sa mga gabing hindi siya makatulog, ang kanyang kaibigan, at marahil higit pa roon. "Amihan," sabi niya, ang kanyang boses ay marahan. "Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasaan kami ngayon ni Sinag." Tumingin si Amihan sa kanya. Ang mga mata nito ay kasing lalim ng isang dagat ng mga emosyon na hindi pa niya lubusang nauunawaan. "Ginawa ko lang po ang dapat para sa pamilya ko, para sa pamilya natin." Ang salitang natin ay nanatili sa hangin, isang pangakong puno ng posibilidad. May isang bagay na namumuo sa pagitan nila, isang bagay na maselan at bago, isinilang mula sa abo ng nakaraan. Hindi pa nila ito pinag-uusapan, ngunit pareho nila itong nararamdaman. Ang bukang liwayway. Ito ang paborito niyang bahagi ng araw. Nakatayo siya sa hardin kung saan dati ay puno ng tensyon, ngunit ngayon ay puno na ng kapayapaan. Pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw. Ang mga unang sinag nito ay nagbibigay kulay sa kalangitan. "Ang ganda!" sabi ng isang boses sa kanyang likuran. Lumingon siya. Si Lino, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot nito ang isa sa kanya. "Salamat," sabi niya. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit, nagdulot ng isang mainit na kuryente na gumapang sa kanyang buong katawan. "Alam mo," panimula ni Lino,
nakatingin din sa pagsikat ng araw. Dati, kinatatakutan ko ang bawat bagong umaga dahil bawat umaga ay isang paalala na wala na si Hiraya. Ngunit ngayon, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi nakikita, pag-asa. Ngayon, ang bawat umaga ay isang bagong simula. At ikaw ang dahilan nun. Ikaw ang nagdala ng bukang liwayway pabalik dito sa silangan. Isang tawa, mahina at masaya, ang kumawala mula sa kanilang dalawa. Papa, Tita Ami. Napalingon sila. Tumatakbo papalapit sa kanila si Sinag. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na nanginginig. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang bagay, ang music box, na maingat na ipinaayos ni Lino. Bawat piraso ay muling pinagkabit-kabit. Niyakap nila ang bata. Isang yakap na puno ng pagmamahal. Inabot ni Sinag ang music box kay Amihan. Binuksan niya ito at ang pamilyar na himig ng kanilang oyayi ay muling pumuno sa hangin. Ngunit ngayon, ang tunog nito ay hindi na malungkot, kundi isang masayang selebrasyon. Habang ang araw ay tuluyan ng sumisikat, tatlo silang nakatayo sa gitna ng hardin. Isang ama na muling natutong magmahal, isang tiyahin na natagpuan ang kanyang tunay na tahanan, at isang bata na siyang buhay na simbolo ng kanilang bagong simula. Isang bagong pamilya, binuo ng katotohanan, pinatatag ng pag-ibig at sinisikatan ng bagong pag-asa sa Hacienda de Silangan. At dito nagtatapos ang ating kwento, isang salaysay na nagpapaalala sa atin na gaano man kadilim ang gabi ng kasinungalingan, palaging may bukang liwayway ng katotohanan na naghihintay. At ang tunay na pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng isang pamilya, ang siyang pinakamatibay na ilaw na gagabay sa atin sa dilim patungo sa panibagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kwento ni na Amihan, Lino, at Sinag. Ano pong masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.